Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. Dito ko ngayon sa Lobok Plaza dito sa Lobok Bohol. So yun guys, sa video na ito, papalad ko sa inyo ang kwento ni Miss Elizabeth Oropesa na dating artista tungkol sa Biringan City. Ayon sa kanya guys, humingi siya ng permiso para makapasok sa Biringan City at nakausap niya ang mga elementals sa taga doon or mga nakatira sa Biringan City. So yun guys, pakinggan at panoorin ninyo sa video ito ang kwento ni Miss Elizabeth Oropesa. Panoorin nyo ito. Yung tungkol sa Biringan nga ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi ba? Kasi bago nag-live ako nung Friday o sa early morning ng Friday I think. O kung hindi Saturday, basta nag-live ako, dami pong nagre-request sa akin tungkol sa Biringan or Biringan. Hindi ko sure ang tamang pronunciation, pero feeling ko Biringan. Parang Borongan, di ba? Sa Eastern Samar may Borongan. And this particular place, yung Biringan po, ay sa Samar din. Ngayon, there's really a place called Biringan. May lugar po talaga sa Samar na ang tawag ay Biringan. I think it's just a municipality, no? I'm not sure, but it's supposed to be a very beautiful place. Ang ganda-ganda po ng lugar. Maraming puno, ang ganda ng scenery. Pero nandun din daw po supposedly ang mystical city of Biringan. Pinuntahan ko yon. So, gather all your thoughts and your questions kung meron kayong gustong itanong tungkol sa Biringan, kasi yun po ang main topic ko muna sa inyo, yung pagpunta ko ron. Oo, yun yung mystical city. Okay, let's talk about Biringan. Twice ko pong tinry. Of course, there's no other way to go. Yung Biringan place po, pwede ninyong puntahan sa pamamagitan ng pagsakay sa barko, eroplano, at if you want to commute, you can. Pero yung actual na mystical city ng Biringan, hindi po yun nararating sa pamamagitan ng pag-commute o pagsakay sa kahit na anong mga pwedeng sakyan ng tao. Kasi it's a spiritual place, it's a place that only very few people have gone to. Ang ibig ko pong sabihin, ito pong lugar na ito ay hindi pwedeng pasukin ng ordinaryong tao unless may purpose, nakiusap, pinayagan, tinanggap. Hindi po normal na mga tao ang nandoon. Ganito yan, step by step. Of course, bago po ako nagpunta doon, through my astral traveling, I prayed. Kasi importante yon. After my prayers, humingi ako ng permiso kung maari ko silang dalawin. Sinabi ko rin yung purpose ko kung bakit gusto ko silang makita. Sinabi ko po yung totoo kasi malalaman din naman nila. At saka it's always better to tell the truth. Sinabi ko po na ang reason ko before kung bakit hindi ako nagpupunta o hindi nagbibisita. Kasi wala naman pong akong reason para pumunta doon. Hindi naman po ako mahilig mag-tour through astral traveling kung walang main purpose. Okay? So, and the purity of your purpose is also very important before you can be accepted. In other words, yung purity. Ano ba yung purity? Ano ba sa Tagalog yung purity? Yung pahintulot ay permission. Yung purity, yung kung ano yung reason, kung ano yung rason kung bakit ka nagpunta, ang kalinisan ng iyong puso at yung kalinisan ng inyong intensyon
pagpunta doon ay Dalisay. Yes, Dalisay. Kadalisayan, thank you. Kailangan Dalisay ang inyong intensyon para makahingi kayo ng permiso at maaring payagan kayo. Salamat White Dove, salamat sa nag-correct sa akin. Alam niyo po, kaya po bulol ako. Bicolana po ako eh. Sa bahay namin, Bicol ang usap-usap namin eh. Kaya kung minsan pag hindi ko ma-express ng Tagalog, ini-English ko. Hindi po dahil Inglesera ako. Ang hina lang talaga ng Tagalog ko pag walang script. Pag may script, pag nag-shooting yun, okay lang. Maraming portal sa buong mundo. O, pwede sa nagtatanong. Okay. So, pinagsabihan ko rin po yung mga estudyante ko, yung gustong pumunta. Anyway, ito po yung first step. Yung first step po, after my meditation, pakinggan nyo muna yung kwento ko and then you can ask questions. After my meditation po, ang bilis kong nakita yung parang pintuan, parang kuweba. Pero, bago ka makapasok doon, may dala kang, ako po, in my mind's eye, sa aking imagination, ini-imagine ko lang po na meron akong dalang mga prutas at mga bulaklak. Okay? Tapos sinalay ko yun doon sa pinto. Tapos bigla pong bumukas yun. Ayun kasunod po niyan, sasabihin ko after this. Kasi marami kasing mga hindi masyadong maaayos ng tao na nang babash tungkol sa mga bagay na ganito. Gusto ko lang pong unahan na kayo. Ito pong kinukwento ko sa mga nanditong nag-aabang ay walang kasamang pamimilit na paniwalaan ninyo. Ito po ay personal kong experiences. Hindi po ito yung nakuha ko sa storya ng iba sa TikTok o sa Google. Hindi po. Personal ko po itong experiences. At the only reason why I went to Biringan is because people were asking me what it's like, what's there. Okay? So wala po akong pinipilit na maniwala. Kung hindi po kayo naniniwala sa sinasabi ko, fine, walang problema sa akin. Pero wag na po kayong mag-comment ng bastos. Wag niyo na rin pong haluan ng politika, please. Hindi naman kailangan. Magkakapatid po tayong lahat, believe it or not. Pare-pareho po tayong human beings, pare-pareho tayong nakatira dito sa earth. So, wag na po. Yun ang pakiusap ko. Okay. Thank you for believing. Ito yung next stage. Okay, di bumukas na. Dala ko yung mga prutas, yung mga bulaklak. Nung bumukas, parang ang feeling ko, para kung nasa ilalim ng tubig, nakakahinga, wala namang problema sa paghinga, pero parang may mga waves. Alam niyo yung nasa likod ko, parang similar to that, pero iisa yung, ibig sabihin, hindi yan paikot, kundi ganyan. Parang may mga waves. Finally, slowly, little by little, nakapag-adjust ako, numipis yung waves hanggang sa mawala. Alam niyo ba kung ano yon? Yung po yung specific energy ng lugar, yung wavelength, at yung frequency. Ang reason po kung bakit hindi ito nakikita ng ibang mga tao kahit magpunta dun sa lugar na yon, kasi iba po ang frequency doon. Iba po ang energy doon. So kung ang katawan ng tao hindi kayang mag-adapt dun sa energy at frequency ng kanilang lugar, hindi ka makakapasok kahit pa bukas. Not only that, yun din ang reason kung bakit yung iba pag nakapasok hindi na makalabas. Kasi hindi na nila kayang ibalik yung kanilang normal frequency para makalabas. Na-stuck na doon. Yun po yung mga ganun. Pero hindi naman sila naaano. Malungkot lang kasi hindi na makabalik sa normal na pagkatao nila. Watching from Samar. Oo, Eastern Samar. Ganda dyan. Okay. So, nakapasok na ako. Ito yung una kong experience. Ang bango ng lugar. Alam niyo yung uri ng bango na naamoy ko? Yung bango na malinis.
Alam mo yung parang amoy damo, yung green, hindi marijuanang damo, kundi yung damo, yung ordinaryong damong tumutubo sa mga paligid ng mga puno. Okay, amoy bagong cut na grass, tapos amoy bagong laba. Parang ganun ang feeling ko. Yung, alam mo, yung ang bango-bango bagong pinlansya yung plancha dinaan mo sa dahon ng saging, tapos amuyin mo yung pinlansang ganun. Ang bango-bango ng... Oo, yung earth smell ng malinis na lugar. And may konting floral scent, no po. Pero yun yung naamoy ko. Sabi ko, wow, ang bango pala pagka... Hi, thank you. Ano yun? May flowers, thank you. Excited na excited ako, no? Pero Diyos ko, sabi ko, hindi ko sure kung may kasama ba akong magbabantay sa akin kasi I forgot about that. Sometimes I get so excited, I forgot to ask a guide to help me. But of course, since I pray a lot, meron pa rin nagbabantay sa akin. Lumabas ako ulit. Tapos, kumain ako ng ice cream sa dali outside. Pagkatapos kong kumalma, yan po ang pampakalma ko kasi ice cream. Tapos kung kumalma, after an hour, bumalik ako. The same procedure. Prayers, meditation, calming down, and then asking permission, and then bringing the same flowers and fruits. Ang bilis na yun. Pagbukas, alam ko na yung frequency, alam ko na, naka-adapt ako kaagad. Meron nang sumalubong sa akin. Yung sumalubong sa akin, is a very beautiful being na elemental na para siyang mushroom. Alam niyo ba yung mushroom? Parang kabute. Pero magandang, tama ba yun? Kabute, yung mushroom? Tama ba yung kabute? Yun. Thank you for the heart. Yun. Pero maganda siya. Para siyang batang lalaki, pero mushroom. Yes, thank you sa kabute. Ngayon, sabi ko, hello, pwede akong pumasok. Sabi niya sa akin, we don't, pag nag-uusap po kami with the elementals, even with aliens, hindi yan verbal. Ewan ko yung iba, po, yung sa experience ko kasi, usually yan, mental telepathy. Okay? Ang sabi niya sa akin, you are welcome. Welcome po kayo dito. Ako po ang magbabantay at ituturo ko po sa inyo kung saan kayo dadaan, kung anong gusto ninyong makita. Di, sabi ko, salamat. Tapos umikot siya uli, umarap siya sa akin kasi nasa unahan ko siya. Ako nga po pala si Kring. Ang pangalan po niya ay Kring. Anyway, pagdating ko po dun sa bandang siguro mga few meters from the door, Diyos ko na, nakaka-overwhelm. Ang ganda po ng lugar. Para akong nasa loob ng dome, pero parang may protection, parang ang hirap explain talaga, ang hirap i-verbalize eh. Maraming crystal sa loob nga pala. May different beings, may mga engkanto po doon na magaganda, na maraming malungkot, maraming nakiusap sa akin. Hindi po ako nagtagal masyado po Basta nakita ko, meron din ibang beings na hindi elemental na nandoon, who's actually taking care of them and helping them survive. Ang kinalulungkot po nung parang pinuno na nakausap ko, ang sabi nila, sana daw ipaalam ko naman sa sangkatauhan o sa atin mga tao, humans, regular humans, na huwag ubusin ang mga puno. Huwag patayin ang mga puno. Huwag dumihan ng mga tubig. Huwag itapon ang mga basura sa tubig. Igalang ang mga bundok because we coexist with them.
Pag may nangyari sa kanila, wala na silang matirhan ng dahil sa atin, magbabayad pa rin po tayo. Ganon yun. Katulad po ng pagkalbo ng mga bundok. Baha ang sanhi. Nagkakaroon po ng baha. Pagtapon ng basura sa mga lugar. Yung kaingin po yata ang tawag doon, yung pagsunog. Alam niyo po, apektado tayo dyan. Pati mga bundok nagagalit. Di niyo ba napansin, sunod-sunod, more than 20 volcanoes are erupting all at the same time. Hindi pa lang, malungkot talaga. Malungkot talaga. Ay, tama yun. Tama pala yung sinabi ko, kaingin. Yun ang bili nila sa akin. May mga bagay silang sinabi sa akin at meron pong ibang beings to na ayaw nilang sabihin ko o ipaalam sa inyo. Yung mga tumutulong na nandun, ayaw nilang malaman kasi parang, ewan ko po, hindi ko po sure yung reasoning nila, pero baka iniisip nila na baka lalo silang mabulabog o hindi pa tayo handa o hindi pa handa ang lahat ng mga tao para malaman kung sino yung mga nandun na talagang tumutulong. And this, the ones who are helping them now are the same ones that were helping us also even before. Even way back during the time of the Nephilims. Okay, yung unang panahon ng mga tao po kasi may mga giants. Hanggang sa paliit na paliit, tayo yung naging normal. Pero nababoy natin ng husto ang kalikasan, ang dami na pong... Anyway, balikan ko yung biringan. Nagpaalam na po ako, sabi niya sa akin, sige, makakabalik ka dito, pero sa ngayon, huwag ka na munang magtagal, marami nga ayusin dahil may nagbabantang hindi maganda itong Kapaskuhan. Ang sabi nila, maghanda lang tayo dahil maraming kabusita na maaring mangyari sa atin ngayong month of December. Hindi ko po alam kung ano yun. At saka nga pala, ito po, sandali lang ako doon, pero feeling ko talaga namang, wow. Yung mga tao po doon, parang hindi nakasayad yung paa sa lupa. Tapos, meron pong mga lumilipad. Kasi ang laki-laki nun eh. Hindi po siya parang Atlantis na style Wala pong yung sobrang lalaki na crystals. Pero maraming crystals. Hindi rin po siya off-ear. Okay? Hindi po siya off-ear. Thank you for the heart. Yun. Tapos, hinatid ako palabas. Paglabas ko, pag-uwi ko, alam niyo yung amoy na naamoy ko doon, nag-stick sa damit ko. Naaamoy ko pa rin. Ang sarap sa pakiramdam. Thank you. So, ayan, yung mga may gustong itanong, magtanong po kayo. Nagpaalam po ako ng maayos, may mga nakilala po ako doon. Ay, mabait sila. I know, hindi ba yung, ano ba yung Wakanda? Sorry. Hindi ba movie yon yung Wakanda? Okay. Modern looking ba? You mean parang Makati? O yung may mga flying object? May mga flying object, but technically the buildings, I wouldn't call them buildings. Yung structure nila malambot sa mata. Hindi matulis. Hindi ko alam paano explain. Yan ang pinakamahirap na parte, mag-explain ng mga bagay na wala kang maaring i-compare with. Alam nyo yun? At saka may mga lumilipad na hindi lang yung, ibig sabihin parang sasakyan. Naku, I cannot talk too much about these things. Anyway, hindi ko nga po alam kung ano. Ang sabi lang sa atin, ang sabi lang nila, sabihin ko daw sa lahat na mag-iingat lang ngayong December kasi hindi maganda ang panahon ng December. Merong parang may nagbabadya na hindi maganda para sa atin. So, mas mabuti ng laging handa at magdasal.
Ay, ang bilis. Sandali lang, ha? Dadahan-dahan. Rizal, can ordinary people visit their ask permission lang at pumayag sila? I guess, but remember, okay, you can try. Pero remember, kung hindi kayang mag-adjust ng body mo sa frequency ng lugar nila, it's very dangerous. Very dangerous. Yun yung mga hindi usually nakakabalik or yung nag-try hindi makapasok. So even if they give permission, parang may screening yan eh. They're very kind. They're very nice. Ini-screen nila, tinitingnan nila yung kakayahan ng tao kung kayang pumasok at mag-adjust sa frequency nila. Kasi the universe, the whole universe, magkakaiba yung frequency. Magkakaibang level, magkakaibang frequency. Ang reason kung bakit yung sinasabing may third eye, actually yan yung taong, yung katulad ko, ang frequency ng pagkatao ko po ay kayang mag-adapt o dati nang medyo iba. Na kaya nakikita ko yung hindi nakikita ng iba. Yun lang po yan. Yung earth may frequency po yan. Iba't ibang klaseng energy, iba't ibang levels, iba't ibang frequency. Ganun po yun. Jean, sa Biringan. Yon, okay? So, pag pumayag sila, ibig sabihin na screen ka. Ibig sabihin, kaya mo. So, you can try. Nothing wrong with trying. Just make sure you pray and you're prepared. Tinatanong ni Mark Anthony kung may nakita ba akong tao doon. Yung regular na normal na tao, so far wala. Sandali lang naman ako doon eh. Hindi ko naman mag-grasp lahat ng kung ano yung sinasabi nila o yung buong lugar. Diyos ko, napakalaki. Malaki pa yata kasi laki ng Luzon. Ang laki-laki dun sa loob. Paano ko naman Saka first time ko eh. First time ko yun. Same day. So, hindi kompleto. But at least nakarating ako. At least napagbigyan ko kayo, no? Yung mga nag-request, hello. Kung nagtuturo ako, yes, I have. Yung mga estudyante ko, this is so amazing. Yung isa kong estudyante, hindi ko muna babanggatin kasi walang permission eh. Basta yung isa kong estudyante, nakarating. Nakita pa niya ako. Narinig niya yung sabi kong usual kong, tara! Nakakatuwa. Siya yung last batch, isa sa last batch na student. And there are others also. So they more or less saw the things that I saw. Doon mo marirealize na totoo yung sinasabi ko o totoo yung nakikita mo pagka merong comparison dun sa taong hindi naman kayo nag-usap, na hindi mo naman sinabi sa kanya kung ano yung mga nakita mo. Tapos sabihin niya sa'yo, ito yung nakita ko, ito. And then you compare each other's notes, malalaman mo totoo. Not only that, alam nyo, may mga manggagamot na nakarating na doon. Yung matatanda. Meron talaga, sinabi sa akin yun ni Kring, pero hindi ko naman sila nakita. Sabi nila sa akin na kung noon, nung unang panahon, may mga nakakarating na doon kasi bukas yata yun before eh. Yung mga manggagamot na humihingi sa kanila ng pag-aaral kung paano makakatulong para manggamot. At nakakalabas-masok before. Alam daw yan ng mga ninuno nila, yung mga taga-Biringan. Alam ng mga apo-apo, siguro, pwede kayong magtanong. It really exists. So, it means, physically, meron na talagang mga taong nakarating. So, yan. Itong Biringan, it's a mystical city. It's not actually a portal. It's another world. But, there are several cities like that eh. Hindi lang dito sa atin. Yan yung lugar ng mga elementals that they built a long time ago na maaari nilang puntahan pag nagkakaroon ng gulo. At maraming tumutulong sa kanilang taga-ibang lugar. Yun yung hindi ko mabanggit. Pero syempre may bantay pagka may ganyan. Bago ka makapasok, may screening committee, may bantay po talaga. May nagtatanong tungkol sa crystal. Okay, very powerful ang crystal.
Pero tandaan ninyo, since yan po ay parang recorder, para pong recorder yan kaya alam nila kung anong nangyari dun sa mga taong humawak sa kanila before. Kung marunong ka ng kumuha, maa-access mo yon kung marunong ka. Pero at the same time, kung may masamang energy o masamang tao humawak sa kanila o nagstay sila doon sa isang lugar na may negative energy, na-absorb din nila yon. Andun din yon. So, dala-dala nila. Pagbili mo o pagkuha mo, o sa'yo na yung negative energy, sa'yo na yung kabwisitan. Ganun din yon. So, you have to learn how to take care of your crystals. You have to clean it properly and clean it all the time, para hindi nakaka-absorb ng negative energy na mapupunta rin sa inyo. Maraming ano po bang koneksyon ng religion sa mga sinasabi ko? Palagi po, I don't want to talk about religion. I don't want to talk about politics. These are the two things that I avoid talking about. You know why? I don't like politics. I love God. I love Jesus. I love, oh my God. But my religion is love. Love conquers all. Yun yung religion ng Ama. Kung mahal mo lahat, anong pagkakaiba ng magkaibang relihiyon kung maisasalba ng isa ang isa? Kunyari, Katoliko ako, tapos may nakita kong nasagasaan, hit and run, pero iba ang religion. Ibig mong sabihin, hindi ko dapat tulungan? O hindi niya tatanggapin yung tulong ko para madala siya sa ospital dahil magkaiba kami ng religion? Yun ang ibig ko sabihin. So, we just have to love each other and respect each other's beliefs. Ganun lang po yun. Ngayon, yung mga tungkol sa mga phenomena na ganito, wala pong kinalaman to sa religion. Kasi, natural po na maraming nakatira sa mundong ito na hindi nakikita ng mga tao. We coexist with them at nakakahiya naman kasi madalas natin silang binababoy. Maraming klase po ng duwende. 3 actually . Merong, well, 2 lang yung, 3 na yung nakita ko. Meron din kasi silang parang master o priest. Yung mga duwende, merong para rin nanditong sa lupa yung mga tao na may bad, may good. Totoo po yung duwende. Nakakamatay-patay pagka nagalit sa inyo yung duwendeng itim. Totoo yung duwendeng itim. So, yung duwendeng puti, matulungin. Ang problema lang sa kanila, most of the time, kaya ang payo ko sa mga taong gustong makipag-communicate sa elemental tapos manghihingi ng anting-anting o galing o kung ano, palagi yung may kapalit. Palagi po yung may kapalit. So kung ako po sa inyo, kung gusto ninyo ng tulong, sa taas kayo manghingi ng tulong. Sigurado kayo na tama, maayos ang tutulong sa inyo at walang kapalit. Doon ninyo malalaman kung maayos yung hinihinga ninyo ng tulong. Ang paghingi po ng tulong, dapat gawin ninyo na may kasamang paggalang. Hindi po yung nasa toilet ka, doon ka magdadasal, nakaupo ka sa inidoro, ang kinakausap mo, Diyos. Huwag naman. Mag-prepare ng konti. Tapos kung kaya, pwera na lang po kung may sakit, pero kung kaya nyo pong umupo man lang po kayo bago humiling. Hindi po ba? Okay lang po ba palaging mag-insenso sa house at may candle po parang cleansing? Po, walang masama doon. It's very good. Good spirits, dalisay na spirito, they love insenso at kamanyang. Yung mga mababang klaseng spirits, they don't like that, so they leave the house, but it does not necessarily mean na hindi na sila makakabalik. Maaari pa rin makabalik. Kaya kung akala ninyo nagamot na dahil nag-insenso ka, hindi po. Babalik after a couple of days. Always remember this, regardless of whether you're Catholic, you have different kinds of religion, you just have to have faith and think of pure thoughts. Ako, gumagamit ako ng kandila. I like candles because
yung mga nakakausap kong dalisay na espiritu, palaging gustong-gusto nila yung candles. They love it. To them, it's holy. So, nagsisindi ako ng kandila. Tapos, uulit-ulitin ko yung hinihiling ko. And there are sacred numbers. Nathan! Okay, thank you. Uulit-ulitin ko yun. They're like the number 9, the number 3, the number 6, number 7, number 8. Ano yan? Napaka-gandang numero yan. Ako, ginagamit ko yung Suzuki, thank you for the rose. Oh my goodness, ang dami naman yan. Thank you, thank you, thank you, thank you very, very much. Para rose, bigay ko sa kanila. Ulitin niyo po yun. 8 times, 9 Ako 9 times kung inuulit yun. 9 nights or 9 days, tapos 9 candles. Hinihiling ko kung ano yung gusto kong ipamanifest. If it's going to be good for my soul, then I ask na sana magkatotoo at ibigay sa akin. Kasi hindi lahat ng hinihingi ay maganda para sa'yo. Thank you. Thank you for the flight. Wow. Suzuki, thank you. Ang dami na nun. Title gifter. Thank you. I bless you, Sasuki. Ano ka ba, Japanese? Rachel, I bless you. Okay. Okay. Alam ko na tong Haponesang ito. Malaki dyan. Anyway, thank you. Kung maganda para sa inyo, mangyayari. Huwag kayong magtampo pag hindi binigay. Kasi, baka hindi maganda para sa inyo. Hindi lang yun. Baka mali yung paghingi ninyo. O baka naman nakapanti ka lang, nagdadasal ka. Nakakahiya naman, di ba? O kaya, nakatulugan mo, nakahiga ka, nagdadasal ka, wag, iupo. Diyos ang kausap. Nang humihiling kayo. Thank you, Nathan. Wag masyadong overacting sa pagka-relax, sa pagnananalangin. I mean, tungkol sa buhay ninyo ang hinihiling ninyo. So, igalang ninyo yung hinihinga ninyo. Don't be afraid. You know how you can remove the fear in your heart? You pray. Huwag ka lang masyadong busog. Normally, ninenervyos ang tao pag sobrang gutom o kaya sobrang busog. O kaya nakakatulog. So, magdasal ka lang. Yung tama-tama lang. Inom ka maraming tubig. Tapos, magbanyo ka muna bago ka mag-start. Magdasal ka. Tapos, pagka nasa ibang vibration ka na, be very specific. Ito, tinuturuan ko po kayo. Isa to sa steps ng astral traveling. Be very specific kung saan ninyo gustong pumunta. Okay, dalawang bagay ang mangyayari pag nangyari ito. Pagka natutulog kayo in your dreams na nag-astral travel kayo, na gusto ninyong puntahan yung lugar na yun, sinabi ninyo sa sarili ninyo. Pag hindi kayo nakarating, ibig sabihin, maiksi-PC ninyo yung cord at hindi ninyo kayang puntahan. Kaya huwag kayo masyadong mag-ambisyon na makapunta sa 7th heaven o kaya sa Akashic Records kasi only very few souls can reach that area. You will only be allowed to go to those places if there's a big reason behind it and if you are prepared. Okay? Yung isa naman, kailangan dun sa tamang lugar lang. Yung tapos, kung minsan, hindi lang minsan, madalas makakalimutan mo. Kasi siguro marami kang na-encounter na maraming sinabi sa'yo na maaring hindi mo maintindihan at makagulo lamang sa isipan mo at makaistorbo sa'yo. Kaya nalilimot mo. Ay, yung sa Biringan, nasa Biringan, marami pa rin curious sa Biringan, Janelle? Anong tungkol sa Biringan ng ang gusto ninyong malaman? Babalikan ba natin yung Biringan? Si Carolina, ang reyna ng Biringan. Okay. Sige, ang dami ninyo nagtatanong tungkol doon sa Biringan Si Carolina, kung sino man po sa inyo yung nakakausap sa kanya, hindi ko po siya nakita. Wala pong Carolina na nag-invite sa akin doon o nagdala sa akin doon dahil ako mismo po ang nag-initiate at nanghingi ng permiso kung pwedeng makapunta
doon. Yun po ang difference. Normally, ang nakakausap ni Carolina, si Carolina mismo ang nagsasama papuntang Biringan. Sana ipagdasal ninyo kasi 2 weeks. Sinabi kasi sa akin yan na mag-iingat tayong lahat ngayong December kasi hindi ba, hindi ko alam kung sa 2 or 3 ko sinabi yung pinagsabihan ako parang head one of the heads ng Biringan na sabihin sa ating lahat na mag-iingat tayo paghandaan itong December. Ayun na nga, hindi ba sunod-sunod na bomba rito, bomba doon, nagkaroon na naman, may nabomba na naman sa Marawi, I think, nung Friday, pwera pa yung nung 6 days ago. Tapos yung lindol na sunod-sunod, lahat naman po ng pinagbilin sa akin o sinabi sa akin, so far yun nga po ang nangyayari. Marami daw pong kabusita na magaganap, maraming hindi maganda, maraming miscommunications, accidents, and things like that. So, try pong pumunta, Biringan, maliit na bundok na balot ng grass. Hindi ka makapasok. O nga mahirap, hindi naman ganun kadaling pumasok kung walang permission kasi ako nang hingi ng permiso, nagdasal, nagtanong kung anong dapat gawin. Kasi kung hindi ka imbitado, walang permission, ay nako, magagalit sila sa'yo. Hindi ka papapasukin, baka magkabukol ka pa. Hindi ka naman papatayin. Alam niyo ba, na yung mga nawawala, ito sinabi nila sa akin tsaka nakakita ako doon ng mga human beings, ordinary human beings, they're all smiling. Ang akala daw ng mga tao, ninanakaw nila yung mga nawawalang taong nagpupunta doon. Yung iba daw, iniimbita, yung iba, kusang na nakapasok dahil binigyan ng pagkakataon. Pero 75% daw ng mga nakarating doon ayaw nang lumabas. Ayaw na. Gusto na nilang tumira doon. I don't blame them. Kasi ang ganda-ganda ng lugar, ang linis-linis, ang bango-bango, walang pollution. Ang pagkain, libre sa lahat. Hindi lang yun. Well, hindi po sila immortal Most people think that elementals, fairies, diwatas are immortal. Hindi po. Napakahaba lang po ng kanilang lifespan. Napakahaba. Hindi katulad natin na maigsi lang. So yun guys, dito pa rin tayo sa Lobok Plaza, dito sa Lobok Bohol. So inyo napakinggan at napanood guys ang kwento ni Miss Elizabeth Oropesa tungkol sa Biringan City. Kung gusto niyo yung video na ito guys, please like, share, subscribe, and click the bell icon para nag-update kayo sa mga videos i-upload ko pa. Bye!